nangarap din po ako na maging pulis at alam ko ang mga pulis po ang tatapang. Alam nyo, meron akong mga ilang pulis na kakilala, kaibigan. Meron din po akong kamag-anak na pulis. Meron po akong kamag-anak na may asawang pulis at lahat po yan, ako, mga matatapang po. Pero ito nga po ang aking pinagtataka, ang ating dating PNP chief na si Bato de la Rosa, mukhang ano po siya, matatawag natin o masasabi natin na pinakaduwag na naging PNP chief sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil po, nagawa niyang magtago, nagawa niyang takbuhan ang kung sakali siya magkaroon ng warrant of arrest, hindi po talaga magpapahuli. Tapos nagawa niyang takbuhan ang ating Senado. Biruin mo, ikaw ay pinapasahod at ikay binoto ng taong bayan para maglingkod. Pero kung ang gagawin mo ay ang magtago at ikaw hindi magpapakita sa mga sesyon, sa mga katulad niyan, budget hearing, di ba? Mabuti pa, tanggalin na lang to sa pagka-senador. Kasi wala pong kwenta pag ganyan. Papayag ba tayo na tayong mga simpleng Pilipino kapag umabsent sa trabaho, tanggal tayo kagad. Pero etong si Bato, isang buwan nang hindi pumapasok, pinapasahod pa din. Bukod sa duwag, makapal pa mukha. 'Di ba? Magkaroon ka man lang sana ng hiya na, teka, hindi naman ako nagtrabaho Isang buwan na. Hindi na lang ako tatanggap muna ng sahod habang ako'y nagtatago. 'Di ba? O kaya, bumaba ka na sa pwesto mo. Ibigay mo na lang 'yan sa mas karapat-dapat na magsilbi sa bayan. Ang alam ko, ang pang number 13 ay si Erwin Tulfo. Baka pwedeng si Erwin Tulfo na lang ang pumalit kay Bato dahil itong si Bato mukhang hindi na po tululutang at magtatago na po ito habang buhay. Habang meron pong panganib na siya ay huhulihin ng ICC o ng Interpol dito sa ating bansa, patuloy po ito magtatago. Ano yun? Hanggang 2028, hanggang 2034. Hanggang 2031, tayo po ay magpapasahod ng isang nagtatago na senador. Baka lalabas lang to kapag si Sara na presidente. Kaya lang, mangyayari ba yon? Si Sara mukhang malabo na pong maging presidente dahil nga po sirang-sira na to sa taong bayan. Ngayon, ito po yung video ng balita patungkol po dito kay Bato de la Rosa. Panoorin po natin. Wala pa ring nakakaalam kung nasaan ngayon si Senator Bato de la Rosa. Wala siyang paramdam sa Senado pero sumisweldo pa rin kahit absent. Narito ang aking report. Kung ang ordinaryong manggagawang Pilipino kapag isang buwang umabsent magdedelikado ang trabaho, baka matanggal pa. Kapag senador ka, may kaluwagan pala. Gaya ni Senator Bato de la Rosa na hindi pa pumapasok sa Senado mula nang magbalik sesyon. Sa mga daily wage earners, no work, no pay talaga yung kanilang arrangement. No, so I think pag sa mga mambabatas, iba yung application. No? So sa pagkaalam ko, walang ganun na application kasi ina-expect nga na kung hindi ka papasok, diba kung session, hindi ka nag-attend, nagpapadala ka ng excuse letter, may sakit ka. Sa kabila niya, noong nakaraang budget deliberations ng Senado para sa Department of National Defense, wala rin si De La Rosa. Siya dapat ang magdedepensa ng pondong yan. Yung kay Senator Bato lang, nagpaalam po ba siya na absent siya even budget daily? Hindi. He has not gotten in touch with me since the break. Ang ending tuloy, Senator Gatchalian ang pumalit kay De La Rosa. Kahit si Gatchalian daw ay hindi direktang inabisuhan. Nagkausap lamang daw ang staff ni De La Rosa at staff ni Senator Gatchalian na siya muna ang magdedepensa sa budget ng DND. Target ng Senado na maaprubahan sa ikalawang pagbasa ang budget sa December 3. Hindi alam kung pupunta dyan si De La Rosa na mula pa November 11 ay absent sa Senado. Kasunod yan ang bali-balitang meron siyang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Walang makapagsabi kung nasaan
nakaraan ngayon si Senator De La Rosa. Ang huling impormasyon sa kanyang Facebook page ay noong November 13 kung saan bumisita siya sa isang pari sa Cebu. Mga kapatid, Di ba? Kita nyo? Sumasahod pa rin. Nakakaya naman yon sa mga simpleng Pilipino. Di ba po? Nakakaya naman yan sa ating mga kababayan. Yung mga pumapasok ng 8 to 5, yung mga gumigising ng maaga para makipag-agawan sa bus, jeep, LRT, MRT, kapag na-late nga yung mga kababayan natin kalta sa sahod Oh. Meron nga sa akin nagsabi, Shopee Express. Malate ka lang. May kalta sahod mo. Yung pong mga mga nagde-deliver po ng parcel natin. Meron pong isa pang kumpanya dyan. Malate lang. Talagang may kaltas. Kakaltasan ng sahod mo. Late lang yun Tapos ito, senador, sumasahod. Ano yung pakakapala ng mukha? Parang korupsyon na rin yan, pag ganyan. Pero mo, nagtatago ka. Tapos sasahod ka. Hindi ka nagtrabaho, sasahod ka. Di ba? Hindi po maganda. Ngayon lang po nangyari yan. Na mayroon pong ganyang ganyang senador. Dapat nga po, 'di ba? Kapag ikaw senador ka, ibinoto ka ng taong bayan, 'di ba? Dapat ikaw magpursige na ikaw ay yung malaki mong sahod na natatanggap, suklian mo ng kasipagan. Katulad niyan, kita nyo, si Sara Duterte. Ano ba ginagawa ni Sara? Lakwatsa ng lakwatsa. Magpupunta sa iba't ibang bansa. Maninira ng presidente, sisiraan ng ating bansang Pilipinas. Pero sumasahod pa din. Di ba? Kaya alam niyo po, mahigpit po ang panawagan para mapababa sa pwesto ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga po, ang gusto nila, si Sara Duterte ang pumalit. Bakit? Para ang mga katulad ni Bato de la Rosa at netong si Bongo ay safe na po sa kung ano man ang kahantungan ng kaso nila sa ICC. Napaka sagwa lang talaga na tayo pong mga Pilipino, nagsusumikap tayo, gumigising tayo ng maaga para sa ating pamilya, pero si Bato de la Rosa, nagtatago, sumasahod, nagtatago, kumikita. Sana all. 'Di ba? Sana all. Aba, ako, naranasan ko yan. Sumakit ngipin ko. Hindi ako nakapasok. Wala pang sahod. Wala akong pera. Konti lang. Hindi kasya pag ginastos ko yung pera ko, pumunta ako sa dentista para magpatingin ng sumasakit kong ngipin. Wala na akong babaunin sa mga darating na araw. Kaya hindi ako nagpatingin sa dentista. Ngayon, kinabukasan, nung pag-absent ako ngayon, kinabukasan, pumasok ako. Pagpasok ko, pinatawag ako sa HR at sinabi po na hindi na ako pwedeng magtrabaho dahil ako daw po ay nag-awol. Kahit na nag-chat ako dun sa manager na hindi ako makakapasok dahil ang sakit ng ngipin ko. Madaling araw pa lang chinat ko na.
Diba? Very unfair. Kaya alam niyo po, dapat baguhin na ang electoral tawag ba dyan? Dapat ba yung gawin electoral reforms ba dapat yan? O baguhin na yung batas sa COMELEC, yung mga rules. Kasi napapasok po tayo ng mga ganitong tao sa Senado. Dati pag sinabi mo Senado, kagalang-galang. Respetadong institusyon ng bansa. Maraming Pilipino ang gumagalang dyan, nire-respeto yan. Pag binanggit mo, Senador, nako, kauna-unahan dyan ang ating Miriam Defensor Santiago. The best president we never had. Kapag sinabi mong senador, Blas Ople, Juan Plavier, Chopisto Ginggona, diba? Ninoy Aquino, mga matitindi. Pero ngayon, pag nabanggit mo, senador, Robin Padilla, o Bob, walang kwentang senador. Nag-number 1 noong 2022 pero pinakamatalinong senador kung ang kasama niya sa Senado yung mga grade 1. Ang loyalty sa isang pamilya, hindi po sa mga Pilipino. Si Bongo, tuta ni Digong. Si Bato, Boytago. Si Aimee, babali ng epal sa galad-galad. Nakakasama lang ng loob talaga. Nung sabi ko, teka, bago ako magkulaong time, itapik ko to. Kasi, ang dami nating mga kababayan dyan na walang trabaho. Wala po silang pinagkukunan. Pero etong si Bato de la Rosa, nakatunga nga lang. Kumikita ng nasa 300,000 kada buwan. Ang sarap ng buhay. Hanggang kailan natin pasasahurin yan? Hanggang kailan yan magtatago? Ano sabi ni Bato? Bring it on! Diba? O ngayon, binalita lang ni Ombudsman Boying Remulla na meron ng warrant pare si Bato de la Rosa. Ayun, hindi na nagpakita sa Senado. Bahag na bahag ang buntot. Pinakaduwag na senador. Pinakaduwag na naging PNP chief. Ganito dapat yung tinatanggal sa Senado. Ganito dapat yung isinusuko sa Interpol para dalhin sa ICC kasi wala namang kwenta. Naging senador lang naman talaga yan dahil kay Digong. Kawawa po tayo mga Pilipino. Kawawa tayo dyan. Magbabayad tayo ng magbabayad ng buwis natin para pampasahod lang diyan sa palamunin natin na yan. Ang laki-laki ng katawan. Magiging palamunin dahil sa kanyang pagtatago. Diba? Mabuti pa yung sahod ni Bato. Senator Tito Soto, alam ko ikaw mabuti kang tao at ikaw napakagaling na senador. Mandami mo nang napatunayan. Ikaw ang OG diyan sa Senado. Baka pwede nyo naman pong gawin na gawan ng action to. Oo, at merong ethics complaint na. Pero, diba yung sahod nito, baka pwede pamigay na lang sa mga mahihirap. Para mapakinabangan naman ng mga Pilipino yung perang kikitain niya. O bigay na lang din sa mga nasalanta ng bagyo sa Cebu. Para magkaroon naman ng kapararakan yung kanyang pagtatago. Kasi hindi niya deserve na makatanggap pa ng sahod.
Kaya sa mga darating pong eleksyon, maging ano kayo, tayong lahat ng mga Pilipino maging matalino. Huwag kayong magpapabola sa mga katulad ni Bato na akala mo handang-handang ipagtanggol ang Pilipinas kung meron mga mananakop. Handa tayong ipagtanggol sa mga masasamang elemento. Pero yung palang mabalitaan lang na meron siyang warrant of arrest ng ICC, magtatago na. Iiwanan tayo sa ere.